Amen. Magandang gabi po sa ating lahat na naririto sa purihin ng Panginoon. At tayo po ay muli pong nagkatipon. Tayo po ay hilingin na tumayo po lahat at tayo po ay sama-samang umawit. Amen. To God be the glory. Atin pong itaas ang pangalan ng Panginoon. Umawit po tayong sama-sama. Ano po? To God be the glory. Everyone, sing with us. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase and eternal redemption in the blood of Christ. Amen. The promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Yes, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us. Great things He hath taught us. Great things He has done. And great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen, amen, amen. There's a wonderful change in my life since Jesus came into my heart. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I have ceased from my wandering and going astray, since Jesus came into my heart. And my sins, which were many, are all washed away, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Amen. That's the miracle of salvation. Amen. Since Jesus came into my heart, I'm possessed of a hope that is steadfast and sure, since Jesus came into my heart.
dark clouds of doubt, now my pathway obscure. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Amen. Wonderful singing. All the people say amen. 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 Tell it to Jesus. Yes, sir. Meron tayong laging pagdadalhan ng ating mga concern sa buhay. Everyone. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend as well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do the tears flow down your cheeks and be then? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you seen that women's eyes are hidden? Tell it to Jesus alone. Yes, let's go to Him in prayer. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus. Tell it to to the one who knows Are everything. you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Amen. 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 One more song. Bago po yan, tayo po muna ay mananalangin. Hilingin natin si Brother Joel. Brother Joel, will you please come? Paunahan mo tayo sa panalangin. At bago natin awitin itong God Answers Prayer. Let's pray po. Ama namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na kami po Amen. ay Opo. narito na sa bahay sambahan upang sambahin ka Panginoon, purihin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Maraming salamat po Panginoon sa mga kapatid na nandirito na po Panginoon. Yes, Dalangin Lord. po rin namin na ang mga nasa takbay pa papunta rito, kayo po Panginoon ang mag-ingat sa bawat isa po Panginoon Diyos. Amen. Dalangin ko rin po Panginoon, ang aming po mga gagawin ngayon, ikaw po ang mataas at yung banal na pangalan. Yes, Lord. At salamat po sa buong maghapon na ipinagkaloob po sa amin. Patawarin niyo po kami Panginoon sa aming po mga nagawang kasalanan sa inyo. Amen. Laban sa inyong banal na pangalan. Yes, Maraming po. salamat po. Palain niyo po ang aming pong pananambahan. At ipagalangin niyo rin po Panginoon Diyos. Dalangin namin ang mga kapatiran. Amen. Ang mga karamdaman po Panginoon Diyos. Amen. Kayo po Panginoon, bahala magpagaling sa kanila. Maraming salamat po. Binabalik po namin sa inyong papuri. Pasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Manatili tayong nakatayo. Amen. Awitin po natin bago natin basahin ang salita ng Diyos. Awitin natin itong God Answers Prayer. Do you believe that God is answering our prayers? Amen. Yes. Kinakailangan po nakakaranas tayo ng answered prayer. Ha? I hope na wala ditong makapagsabi, ay, ako yung tagal ko nang nananalangin, hindi pa sinagot ng Diyos yung aking panalangin. Natural po sa anak ng Diyos na tayo dinggin sa ating mga dalangin. Awitin po natin ito, God Answers Prayer. Everyone. Did you ever talk to God above? Tell Him that you need a friend to love, pray in Jesus' name believe.
Think that God answers prayer. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there. In a meadow by a stream, He's there. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. Ladies, have you ever all your cares? Ladies, And who's every tiny little fish, He knows. Amen. Yes, He will hear. Everyone, you can whisper. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there. In a meadow by a stream, He's there. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. Find the answer in His word. It's true. You'll be strong because He walks with you. By His faithfulness He'll change you too. God answers prayer. On the chorus again. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there. In a meadow by a stream, He's there. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. Amen. Amen. Inunawa ba natin yung ating inawit? He's been there from the start. Actually, bago pa tayo manalangin, bago pa tayo isilang, naroon na siya. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos, 1 Samuel. Pangunahan po tayo ng ating mga kapatid. 1 Samuel chapter 19, 1 to 24. Okay po, basahin natin ang sama-sama. Narito po mga kapatid natin. Tayo po ay manatiling nakatayo at ating pong basahin ang 1 Samuel chapter 19, verse 1 to 24. Basahin natin ito ng salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 24. Verse 1, At nagsalita si Saul kay Jonathan na kanyang anak, at sa lahat ng kanyang mga lingkod na kanilang patayin si David. Ngunit si Jonathan na anak ni Saul ay nagliligayang mainam kay David. At isinaysay ni Jonathan kay David na sinasabi, Pinagsisikapan ni Saul na aking ama na patayin ka. Ngayon nga'y isinasamo ko sa iyo na mag-ingat ka sa kinaumagahan at manatili ka sa isang lihim na dako at magtago ka. At ako'y lalabas at tatayo sa siping ng aking ama sa parang na iyong kinaroroonan. At ako'y makikipag-usap sa aking ama tungkol sa iyo. At kung may makita akong anuman, ay aking sasaysayin sa iyo. At nagsalita si Jonathan kay Saul na kanyang ama
ng mabuting tungkol kay David at sinasabi sa kanya, huwag magkasala ang hari laban sa kanyang lingkod na si David, sapagkat hindi siya nagkasala laban sa iyo, sapagkat ang kanyang mga gawa ay naging mabuti sa iyo. Sapagkat kanyang ipinain ang kanyang buhay at sinaktan ng Pilisteo at gumawa ang Panginoon ng dakilang pagtatagumpay sa ganang buong Israel. Nakita mo at nagalak ka. Bakit nga magkakasala ka laban sa walang salang dugo na papatayin si David ng walang anumang kadahilanan? At dininig ni Saul ang tinig ni Jonathan at sumumpa si Saul, buhay ang Panginoon, siya'y hindi papatayin. At tinawag ni Jonathan si David at isinaysay ni Jonathan sa kanya ang lahat ng mga bagay na iyon. At dinala ni Jonathan si David kay Saul at siya'y lumagay sa kanyang harap na gaya ng dati. At nagkaroong muli ng digma at lumabas si David at nakipaglaban sa mga Filisteo at pumatay sa kanila ng malaking pagpatay at sila'y tumakas sa harap niya. At isang espiritong masama na mula sa Panginoon ay sumakay sa Saul. Nang siya'y nakaupo sa kanyang bahay, natangan niya ang kanyang sibat sa kanyang kamay, ay tumugtog si David sa pamamagitan ng kanyang kamay. At pinagsikapan ni Saul na tuhugin ng sibat si David sa dingding, ngunit siya ay nakatakas sa harap ni Saul at kanyang tinuhog ng sibat ay ang dingding. At tumakas si David at tumanan ng gabing yaon. At nagsugo si Saul ng mga sugo sa bahay ni David upang siya'y bantayan at siya'y patayin sa kinaumagahan. At sinaysay sa kanya ni Mikal na asawa ni David na sinasabi, kung di mo iligtas ang iyong buhay ngayong gabi, bukas ay papatayin ka. Kaya inihugos ni Mikal si David sa isang dungawan at siya'y umaon at tumakas at tumanan. At kinuha ni Mikal ang mga terap at inihiga sa higaan at nilagyan sa ulunan ng isang unan na buhok ng kambing at tinakpan ng mga kumot. At nang magsugo si Saul ng mga sugo upang dakpin si David, kaniyang sinabi, siya'y may sakit. At nagsugo si Saul ng mga sugo upang tingnan si David na sinasabi, ipanhik ninyo siya sa akin na nasa kanyang higaan upang aking patayin siya. At nang pumasok ang mga sugo, narito ang mga terap na nasa higaan, pati ang unang buhok ng kambing na sa ulunan niyaon. At sinabi ni Saul kay Mikal, bakit mo ako dinaya ng ganyan? At iyong pinaalis ang aking kaaway, na anupat siya'y nakatanan? At sumagot si Mikal kay Saul, kanyang sinabi sa akin, bayaan mo akong yumaon, bakit kita papatayin? Si David nga ay tumakas at tumanan at naparoon kay Samuel sa Rama na isinaysay sa kanya ang lahat ng ginawa ni Saul sa kanya at siya at si Samuel ay yumaon at tumahan sa Nahot. At nasaysay kay Saul na sinasabi, narito si David at ay nasa Nahot sa Rama. At nagsugo si Saul ng mga sugo upang dakpin si David. At nang kanilang makita ang pulutong ng mga propeta at nang nanguhula, at si Samuel ay tumatayong pinakapangulo sa kanila. At Espiritu ng Diyos ay dumating sa mga sugo ni Saul. At sila naman ay nangangaghula. At nang maisaysay kay Saul, siya'y nagsugo ng ibang mga sugo, at sila man ay nanganghula. At si Saul ay nagsugo uli ng mga sugo na ikatlo, at sila man ay nanganghula. Nang magkagayoy, naparoon din naman siya sa Rama, at nang dumating sa dakilang balon ng Soko, at siya'y tumanong at nagsabi, saan naroon si Samuel at si David? At sinabi isa, narito sila'y nasa Nahot sa Rama. At siya'y naparoon doon sa Nahot sa Rama, at ang Espiritu ng Diyos ay dumating din sa kanya. At siya'y nagpatuloy at nanghula hanggang sa siya'y dumating sa Nahot sa Rama. Sabay-sabay po tayong lahat. At siya rin naman naghubad ng kanyang mga suot. At siya man ay nanghula sa harap ni Samuel.
at nahigang hubad sa buong araw na yaon at sa buong gabing yaon. Kaya't kanilang sinasabi, pati ba si Saul ay nasa gitna ng mga propeta? Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita at maaari na po tayo makaupo lahat. Amen. Napakagandang awitin po. Ano ha? Amen. By all means, we will serve you. By all means.
Mabigat yun, ano? Talagang, pag sinabing by all means, lahat ng paraan gagawin para makapaglingkod. Talagang spirit ng Diyos ang gumagawa. Okay po, so tayo ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. Tayo po tumayong lahat. Babasahin natin ang 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 and verse 27. 1 John 2:27. Ito po ang ating pag-aaralan para hindi natin makalimutan sino tayo. Anong klaseng mga tao ba tayo, ang mga Kristiyano? At minsan, kapag hindi natin napanghawakan ito, nakatayo ang inilagay ng Diyos sa atin, minsan hindi natin makita yung halaga ng buhay natin. Pero basahin natin, 1 John chapter 2 and verse 27. Alright, sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. But the anointing which you have received of Him abideth in you. And ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie. And even as it had taught you, ye shall abide in Him. The anointed people of God. Ang sabi rito, but the anointing which you have received of Him abideth in you. Yung anointing na ating tinanggap mula sa Diyos ay nananatili sa atin. Yung anointing. Kayo po, ang mga Kristiyano ay mga anointed individuals. Anointed by God. Alam niyo ba yon na kayo'y anointed? Minsan, hindi natin namamalayan na napakahalaga ng ating kalagayan, ng ating katayuan sa paningin ng Diyos. Hindi ito alam ng mundo, pero ang Diyos ang nagsasabi kung ano ang ginawa niya sa atin. You are God's anointed people. Ang naming Diyos, salamat po ng marami. Kami ay mga anointed ones. Kung hindi man namin ganun nauunawaan, pero ito po ang katotohanan na hindi nagbabago. Katotohanan na hindi dapat kami maging mangmang. Kundi bagos, alam namin kung bakit ito ang dapat naming maging buhay, ito ang aming layunin, ito ang aming pinag-aalaya ng buhay. Because we were anointed by God, kami po ay pinahiran ng langis o binuhusan ng langis. Kaya pangunahan niyo po kami, patnubayan. At dalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Kayo po, mga kapatid, the Christians are the special people in this world. Ang tawag nga ng Bible, di ba, the light of the world. Special, ano? The light of the world. Namumukod tangi ang mga anak ng Diyos. Hindi Baptist, ha? Hindi na pinag-uusapan natin yung katagang Baptist o yung salitang Baptist, taguring Baptist. Hindi po. Kapag ka anak tayo ng Diyos, hindi man tayo Baptist, tayo ay mga anointed people of God. Hindi natin inaangkin na Baptist lang ang anak ng Diyos. Tama ba? Ha? Naniniwala tayo na sa ngayon, ang ating pagkaalam, sa ngayon, wala akong ibang alam na katulad ng mga Baptist. Na mga hindi lang basta anak ng Diyos, kundi ito yung uri ng mga anak ng Diyos na talagang pinagtiwalaan ng Diyos ng mga katotohanan at nag-ingat ng mga katotohanan at nagpahayag, nagdala, nagtataglay at naghahatid ng katotohanan na walang katulad itong mga Baptist na tinatawag. Bagamat nung unang panahon, hindi naman sila tinawag na Baptist, ang tawag ni Kristo ay, sabi nga niya sa John chapter 8, kung kayo'y magpapatuloy sa aking salita, kung magkagayon, kayo nga ay tunay kong mga alagad. So ang tawag niya sa kanyang mga tagasunod ay alagad. Tinawag din niya itong munting kawan sa aklat ng Juan, di ba? Munting kawan, huwag kayong matakot.
Tinawag niya itong mga alagad. Hanggang sa sila ay tawaging Kristiyano sa aklat ng mga gawa. Kapitulo 11, tinawag sila. Doon lang naman sila binansagang Kristiyano. Hindi naman tinawag ni Kristong Kristiyano yung kanyang mga alagad. Ang tawag talaga niya ay mga disciples, mga alagad or mga tupa. Mga tupa. Kaya ang tawag ay kawan. Hanggang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia, ang aking church. Dinawag din niyang church. Okay, kaya sabi niya, upon this rock, I will build my church. Yung called out assembly. Pero hindi niya tinawag na I will build my Baptist church. Pero naniniwala tayo na sa kasaysayan, yung palang mga Baptist na tinawag at nakilalang mga Baptist, ito pala yung mga Kristiyano nung una. Sila pala yung binansagang mga Anabaptist na hindi naman na tinanggap ng mga ninuno natin na tayo ay mga Anabaptist. Sila nung panahon nila. Kasi pag sinabing Anabaptist, mga mambabautismong muli. Hindi sila pumayag na sila yung mga Anabaptist. Kaya tanggap nila na sila yung nagbabautismo. We are baptizers. We baptize believers. But we do not rebaptize. Hindi natin inuulit yung bautismo. Pag mali, ginagawa natin for the first time yung tama. Ang tawag lang na ba, nagpabautismo ka uli? Ibang bautismo yon. Yung bautismong yon, ang tawag natin ay foreign or unbiblical baptism. Kaya there is only one baptism. Ang dami namang baptism sa Bible Pero sabi, there is only one baptism. Yung pong baptism na inayunan lang ng Diyos. May iba-ibang, may baptism, in the Holy Spirit, with the Holy Spirit. May baptism unto death, unto Christ. May mga ganyan yung tinatawag nating dry baptism. Pero merong water baptism. So, maraming baptism sa Bible. Merong baptism unto Moses sa Old Testament. But there is only one baptism. Ang tinutukoy pong only one baptism, only kind. It's the biblical baptism. Now, yun lang kalooban ng Diyos ang bautismo. So, now, but the anointing which you have received of Him abideth in you. Now, isinulat po ang unang Juan para sa mga naunang alagad, naunang mga Kristiyano, yung first century Christians. Bagamat hindi nito tinutukoy na meron siyang partikular na tao na sinulatan, ang sulat ay nakatuon sa mga mananampalataya na tinatawag niya andun sa verse 1. Tingnan nyo, sabi niyan, my little children, sulat ni Apostle John. My little children, these things write I unto you, that you sin not. Itong purpose ng pagkakasulat na ito ay talagang wag silang maligaw. Wag silang magkamali. So ang sulat ay nakatuon sa mga mananampalataya na tinatawag na my children or beloved, mga minamahal. Ang layunin nito ay palakasin sila, turuan sila sa kanilang pananampalataya. Dahil nga mga bago pa sa pananampalataya. Ang layunin ng sulat ay upang pagtibayin ang katotohanan, una, yung pagkakatawang tao ni Kristo, yung kanyang virgin birth. Yung kanyang pagkakatawang tao. Patatagin ang mga mananampalataya sa tamang pagpapakahayag ni Kristo. Paghikayat sa mga mananampalataya na mamuhay sa pag-ibig at sa katuwiran. Kaya very common na salita sa aklat na isinulat ni John, yung love and truth. Mabasa niya sa English Bible. Upang sila mamuhay sa pag-ibig at katuwiran o katotohanan at pagbibigay babala laban sa mga maling katuruan. Kilalanin si Kristo, mabuhay sa katuwiran, mabuhay sa pananampalataya, mabuhay sa pag-ibig, at makaiwas sa mga maling katuruan. Hangad nitong patatagin ang pananampalataya ng mga kapatid. Ipinapahayag ang kanyang katiyakan ng buhay na walang hanggan. 1 John 5:13.
Kanina, nag-funeral service tayo dun sa lola nila Brother Aaron. Marami pala sila din ng mga magkakamag-anak. Salamat naman sa Panginoon, may mga nagpahayag ng pananampalataya kahit dun sa harapan ng labi ng ating kapatid. Mananampalataya yung kanilang lola. Kaya salamat, kahit saan man natin ihagis yung binhi, meron talagang mabuting lupa. May mabuting lupa. Bahala na ang Panginoon doon. Basta sila'y tumanggap, pasalamat na tayo doon. Bagamat ibig natin silang magsilago, inanyayahan natin sila rito at pagka naman daw sila nilalaya ni Brother Aaron, sila naman daw ay nasama. Purihin ang Panginoon. Kaya ipinapahayag ang katiyakan ng buhay na walang hanggan na matatagpuan kay Kristo. Diba? 1 John chapter 5 verse 13. Ito isinulat din, sabi niyan, that ye may know that you have eternal life. Kaya nung una, paano ba natin malalaman na tayo may buhay na walang hanggan? Ito ang kasulatan. Pinapaalam. Kung hindi mo alam, ito ang sulat, pinadalahan na yung kanyang mga mananampalataya nung una, sabi rito, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Ang sulat na ito, isinulat ko para sa inyo na nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos para malaman ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. At upang kayo manampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ganyan. Sa talatang ito na sabi, anointed, binigyan tayo ng sa 1 John chapter 2, verse 27. But the anointing, the word anoint, means chosen of God. Chosen, pinili, or touched by God. Kaya meron pong sa book of Psalm, mababasa niyo, anoint me with fresh oil. Anoint me with fresh oil. So, ibig sabihin ng anoint, it means chosen of God. Ngayon, ang sabi rito, mga minamahal, verse 27, na ang tinutukoy, but the anointing which you have received, ye, di ba? Pagka King James Bible, yung ye, plural. But the anointing which you have received of Him, abideth in you. Kaya yung mga Kristiyano, mga kapatid, ay mga anointed people of God. Kaya yan, napakaliwanag Anointing means chosen of God. So sa talatang ito, idinidiin na yung anointing or buhos ng langis. Ang tawag ng iba sa Tagalog ay pinahiran ng langis. Although, di ba naalala nyo yung sa kay Aaron, yung sa Psalm 103, how beautiful, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. At ano yung unity niya? Sabi doon, like the oil that ran down upon Aaron's beard, yung binuhusan ng inanoint si Aaron at binuhusan ng langis, tumulo hanggang balbas, tumulo hanggang sa damit niya, hanggang sa laylayan. Kaya hindi ito ang Tagalog talaga, pinahiran ng langis binuhusan. Kasi nung lagyan ng langis tumutulo hanggang laylayan yung pahid, parang kumuha ka ng langis, pinahid mo lang na ganun pinahid mo lang sa noo, kung saan. Kaya yung anoint, nung unang panahon, meron siyang daladalang horn, di ba? Yung horn, may lalagyan ng oil. Tapos ibinubuhos dun sa hari, nung una. Ibinubuhos sa priest or prophet. Kaya tatlo ang madalas na makikita niyong pinahiran ng langis. Prophet, priest, and king. Madalas, ganon, So the word anoint means chosen of God. The word Christ also means the anointed one. Hinirang ng Diyos. Yan po nang isabihin ng Jesu Kristo. Yung Jesus, pangalan. Yung pangalan niya, tagapagligtas. Ang ibig sabihin, yung Jesus, Savior. Yung Christ, hinirang, the anointed one. Tagapagligtas na hinirang ng Diyos. Kaya wala nang ibang pwedeng mag-angkin, malibang hinirang ng Diyos. Ganon. So sa talatang ito, andun yung diin na yung anointing ay tinanggap ng mga mananampalatayang katulad natin mula sa Diyos. At itong anointing na ito ay nananatili sa atin.
Ano nga uli ang kahulugan ng anointing? Chosen of God. Maliwanag, ha? Sino kayo? Sino ako? Sino ang mga Kristiyano? Ang mga Kristiyano ay hinirang ng Diyos. Sa ating panahon, maging nung una pa man, itayo ni Kristo ang kanyang iglesia, naroon ang mga tao na meron siyang hinihirang na mga tao sa bawat siglo, sa bawat panahon. At sa ating panahong ito, tayo ang mga taong hinirang ng Diyos. Amen? Di ba? Napakahalaga niyan. Pagka tayo, binoto ng tao, medyo ang dibdib mo umaangat kasi tao ang pumili sa akin. Hindi ko to binili. Kaya andyan ang ating mga nanunungkulan sa bayan, chosen by the people. Ganon. Pero yung kayo, ang mga Kristiyano, iba ito. Hindi ito butuhan. Hindi butuhan ito. Ito ay paghirang ng Diyos. Anointing means chosen of God or touched by God. Ang anointing na ito, kung sa lumang tipan ay langis, ang anointing sa panahon sa bagong tipan ay ang Holy Spirit. Kaya ano nakalagay po dito? 27. But the anointing which you have received of Him abideth in you. Siya'y mananahan sa inyo. Mananatili sa inyo. And ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you. Yung anointing na ibinigay sa atin, hindi literal na langis. Ang anointing na ibinigay sa atin ay yung Holy Spirit. So ngayon, maliwanag po ba na kayo ay mga anointed people of God? Say amen. Okay ha? Pangalawa, so maliwanag na ang mga Kristiyano ay anointed people in this world. Anointed by God in this world. Kaya kanina, yung inaawit dito, akma-akma, by all means, I will serve God. We will serve God. Why? Because you are actually anointed by God. Ang mga Kristiyano, kayo ang hinirang ng Diyos para siya'y paglingkuran. Hindi basta-basta pwedeng maglingkod sa Diyos na hindi ka naman niya tinatawag. Hindi pwedeng basta maglilingkod ang tao na hindi ka naman ng Diyos ini-assign o pinapahintulutan o hinihirang para maglingkod. Kaya napakahalaga po na makilala natin na tayo ay mga anointed people. At ang anointing na ibinigay ng Diyos sa atin na mananatili sa atin ay maliwanag na ito ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya ito ang magtuturo sa atin ng lahat ng mga katotohanan. Makikita niyan sa 1 Corinthians chapter 2. Okay, tingnan natin 1 Corinthians chapter 2. Go to 1 Corinthians chapter 2 and I think verse 14. Look at that. 1 Corinthians 2:14. Ito po. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. For they are foolishness unto him, neither can he know them. Hindi ito kayang maunawaan natin because they are spiritually discerned. Ito'y nauunawaan lamang sa pamagitan ng Espiritu. Look at verse 13. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Kaya we look at different verses. We compare spiritual with spiritual. Kaya nakita natin, maliwanag po, dito sa verse 27, the anointing which you have received. Verse 20, look at verse 20. But you have an unction. The word unction means anointing. It's the same. The word unction is the same word. But ye have an unction but you have an anointing from the Holy One, and you know all things. Ibig sabihin, it's the Holy Spirit giving us the knowledge and understanding. Kaya ang anointing na ito ay tumutukoy sa Espiritu
na siyang nagtuturo sa kanila ng lahat ng bagay at nagbibigay ng kakayahang maunawaan ang katotohanan. Dahil dito, hindi na kinakailangan ng mga tao, basta tao tao na walang espiritu. Hindi natin kinakailangan ng basta tao na maging guro. Kung ang magtuturo sa atin ay tao ng Diyos, kaya niya naunawaan yon, ang nagtuturo sa pamamagitan ng mga tao ng Diyos ay ang Espiritu ng Diyos. Maliwanag po, amen? So parang yung umaawit din, hindi basta ang umaawit lang dito, yung umaawit nakikita natin. Ang maganda yung umaawit siya o umaawit tayo, yung choir, umaawit, ginagamit tayo ng Espiritu ng Diyos. Yung nananambahan, ganun din. Hindi lang tayo basta dumadalo kasi kayang gawin niya ng mga tao eh. Yung ginagawa natin, kaya din gawin ng mga tao. Ano ang kaibahan? Yung anointing. Mga kapatid, yung anointing, you are anointed. Kaya ang talatang ito ay nagbibigay diin o halaga sa Espiritu Santo bilang ating guro at bilang ating gabay sa buhay Kristiyano. Kaya lumalago tayo. Now, unawain po natin ito. Hindi lahat ng may abilidad ay anointed by God. Okay pa? Hindi lahat ng may abilidad o may kakayahan ay hinirang ng Diyos. Pero lahat ng anointed by God, binigyan ng Diyos ng abilidad. Anong abilidad? Yung umawit dito, yung mangaral, yung tumugtog, yung manambahan, yung mag-share ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nagagawa din yan ng mga tao eh. Di ba? Well, anong kaibahan? Itong abilidad na ito, yung abilidad na makagawa ng tama sa paningin ng Diyos. Makagawa ng espiritual na mga gawa na hindi sa pamamagitan ng lakas ng tao. Mga gawa na ayon sa layunin at mga gawang nakalulugod sa Diyos. Nawala sa mga hindi ligtas. Hindi magagawa ito ng hindi ligtas. Yung kahit ang mga hindi ligtas, kopyahin, gayahin. Di ba nung una naman, ang humahawak lang talaga ng Bible, mga Kristiyano. Mga naniniwala sa lumang tipan kay Yahweh, ang tawag. Di ba? Yun lang. Mananampalataya ng tunay at buhay na Diyos. Ang mga pagano, hindi. Pero ngayon, dumami. Dumami yung mga Kristiyano, iba't ibang klaseng Kristiyano. May Kristiyanong naniniwala na si Jesus ay maraming asawa. Kristiyano din. May mga Kristiyanong tinatawag na naniniwalang si Jesus at saka si Lucifer ay magkapatid. Di ba? May mga nagsasabing sila din ay Kristiyano pero ang Kristo nila hindi Diyos, tao lang. May mga tinatawag na Kristiyano na si Jesus ay maliit na Diyos. Diyos na ginawa ng Diyos. Ang dami, no? Pero puro nasa brand name na Christian. Kaya kapag tinignan natin yung mga nakaregister sa Securities and Exchange Commission na mga pangalan, na mga Christian, nako, ang daming Christians. Pero pag tinanong mo na sila, isa-isa, anong paniwala mo kay Kristo? Nag-iba-iba na. Sino dyan ang tunay na Kristiyano? Paano natin malalaman? Kaya ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, meron po itong anointing. Kayo po ay may tinanggap na Holy Spirit. Kaya hindi lahat ng may abilidad, anointed by God. Pero lahat ng anointed by God, binigyan ng Diyos ng abilidad na makagawa ng espiritual na mga gawa na ayon sa layunin at ayon sa kaluguran ng Diyos na hindi magagawa ng hindi ligtas. Kahit nag-aangkin na siya ay Kristiyano. Amen. Maliwanag po. So, ang mga unsaved ay may abilidad, pero walang anointing of God. Hindi sila pinili ng Diyos para maghain sa Kanya ng mga hain. Hindi makapagpupuri ang taong hindi ligtas. Bakit?
Bakit hindi ng Diyos tatanggapin yung pagpupuri ng taong hindi ligtas? Dahil yung kasalanan na hindi pa napapatawad, nasa Kanya pa. Bakit hindi kalulugdan ng Diyos yung nagsisimba na hindi mananampalataya? Sapagkat siya'y nasa ilalim pa ng poot ng Diyos. Tapos maghahain siya ng pagsamba, yung poot ng Diyos nasa Kanya. Hindi nalulugod ang Diyos sa Kanyang mga hain. Kaya nga po, kinakailangang maligtas muna. Kaya tayo, nang tayo maligtas, naging katanggap-tanggap na yung ating hain dahil meron tayong anointing na tinanggap. Kaya lang po natatanggap yung ating mga hain, ang ating pagsamba at ang ating mga paglilingkod. Ang ating mga panalangin nakakarating sa langit. Kaya lang naman nakakarating at tinatanggap. Because of the anointing of God. Kayo ang mga hinirang kong tao para manalangin, para maglingkod, para mangaral, para mabuhay ng may kabanalan, para kuluwalhatiin, para magsilbi kayong liwanag, para magsilbi kayong asin, para makitang kayo nga ang aking mga alagad. Kayo ang aking hinirang. Kaya yung layunin ng Panginoon na abutin ang mundo, ang gagawa talaga niyan, yung mga hinirang ng Diyos. Kahit nga tayo, di ba, sa mga kumpanya, dito sa simbahan, naglalagay tayo ng mga committee. May mga groups. Kayong group, kayo ang bahala sa parking, sa ushering. Kayo ang bahala, kayong group na yan. Kayong group na ito, kayo ang bahala sa kitchen, sa pagluluto kayo. Pamimili, pagluluto, paghahanda, paghahain, pagpapak ng mga pagkain. Kayo ang in charge yan. Kung bawat isa gumawa ng kanyang gustong gawin na hindi naman siya hinirang para doon. Ano ang magiging labas nung gumagawa doon na hindi naman siya hinirang para doon? Basta kasasali doon. Anong tawag natin doon? Magiging pakialam. Di ba? Yun ang mangyayari doon. Kaya dapat po, alam natin, meron tayong kanya-kanyang bahagi. Kaya nga po tinatawag tayong katawan. Tinatawag tayong katawan. Sa katawan, may kanya-kanyang pwesto. Kung kayo mga buhok, diyan kayo sa ulo. Kung kayo tenga, dito kayo sa gilid. Huwag kayong lalagay sa harap. Diyan lang kayo sa gilid. Lagi na lang kami nasa gilid. Pwede bang diyan naman kami sa unahan? Dito naman lagay yung tenga. Hinirang ka nga diyan ka kami, mga ugat kami. Hindi naman kami makita, lagi kaming tago. Kaya may mga Kristiyano, alam nyo, makontento tayo pagka tayo, mga Kristiyanong naglilingkod, pero hindi kayo kita. Para yung mga nasa ABR natin, hindi kayo kita. Para kayong mga ugat. Mga nakatago kayo. Pero meron kayong gamit. Amen? Yung security, halimbawa, naroon sa labas, wala dito sa loob. Pero nananambahan din. Kaya lahat po may ginagampanan. Yung iba, tago ang kanilang ministry. Hindi sila halata. Pero mahalaga yung kanilang ginagampanan. Kagaya nung mga kita. Halimbawa, ikaw ay mata. Kitang-kita ka. Lagi kang punang-puna. Ang ganda ng mata niya, Tignan mo yung mata, pambihira. Kulay stripes. Parang zebra ang mata. Kung baga, kita ka agad yung mata ang mata nga, sabi nga ng Bible, ang salamin ng tao, ng kanyang pagkataong panloob, ang mata. Sa mata, makikita mo ang tao, makikilala mo ang tao sa mata. Pastor, paano ba yun? Well, hindi natin yung topic, saka na natin pag-usapan. Pero yan ang ilaw ng mata. Makikita mo ang tao sa mata. Dahil ang mata, lagi may hinahanap yan lagi may hinahanap yan. So, ang mga unsaved, may abilidad din, pero wala silang anointing of God. Hindi sila pinili ng Diyos para maglingkod, hindi sila pinili para magbigay ng kaluguran sa Kanya, kaya ang ine-expect ng Diyos, ikaw at saka ako. Na magbigay lugod sa Kanya, na maglingkod sa Kanya, magtapat sa Kanya. At kapag ka ginagawa mo yon, you are doing your anointing. Pambihira, Minsan, pagka may mga pangulo, di ba?
Hinirang ng tao. Tapos lumipas yung kanyang termino. Ano bang ginawa ng Pangulo na yon? Sabi natin. Ano bang ginawa ng mayor na yon? Ano bang ginawa ng konsihal na yon? Wala namang ginawa yun eh. Diba? Minsan ganun eh. Yun yung mga salita ng mga tao. Bakit? Hinirang ka, tapos hindi mo ginampanan yung pagkahirang sa iyo, asar yung mga tao sa atin. Kung tayo yun. Sa palagay nyo, ano naman ang mararamdaman ng Diyos? Na kayo ay hinirang ng Diyos para manambahan at huwag magpabaya sa pagkakatipon. Hinirang kayo. Kaya lahat ng mga simbahan, lahat ng mga Kristiyano, gaya ng inawit kanina, by all means, dapat. By all means. Kung ako'y tatayo at tayo'y tatayo at mabubuhay sa katagang ito, mga minamahal, na kayo ay anointed by God. At yung anointing na yan ay yung Holy Spirit na mananatili sa iyo. Na hindi niya ibinigay yan sa sino mang unsaved. Kahit pa yan si Bill Gates na mayaman. Kahit anong yaman mo, hindi ka pwedeng gumanap ng gawain kung ikaw naman ay hindi anointed, wala kang anointing from God. Hindi ka hinirang, hindi ka touched by God. Alam niyo, pag tinouch ka ng Diyos So, now, iba ang gifts of the Holy Spirit sa anointing of the Holy Spirit. Yung anointing, hinirang ka, ibinukod ka, itinalaga ka niya. Yun namang gifts of the Holy Spirit, binigyan ka niya ng mga espiritual na abilidad o kakayanan. So yung gift of the Holy Spirit, binigyan ka ng extra. Bukod sa, halimbawa, mapagbigay ka na, maawain ka, encourager ka. Pag binigyan ka pa ng Panginoon ng spiritual gift of mercy, pareho kayong maawain. Pero yung ligtas na spirit-filled, yung kanyang pagkamaawain, iba. Angat sa mga maawain. Bakit? From natural abilities to supernatural ability to become merciful. Ganyan din yung pagbibigay. Yung mga tao, kahit hindi save yan, mga nagbibigay yan, kaya meron tayong mga tinatawag na philanthropist. Mga taong talagang mapagkawang gawa. Marami kayong makikita na mga nagtatrabaho sa gobyerno. Mga nagtatrabaho sa gobyerno, especially sa DSWD. Mga nagtatrabaho ng walang sweldo at walang hine-expect na sweldo, pero naroon sila, pag tinanong mo sila, sila po yung naglilingkod, gusto nilang makatulong sa kanilang kapwa. Lalo na kung sila ay lumaki rin sa DSWD. Sila po'y inaruga din ng mga social welfare. Anong tawag na yan? Social workers. Ayan. Sila'y mga pinalaki din ng social workers, sila'y mga dating mga batang palaboy, mga taong grasa, mga squatter, mga galisin, mga may sakit. Kinupkup sila ng social workers na ito at nalaman nila sila mga nagtatrabaho sa gobyerno na mga walang sweldo, mga volunteers. Nung maglakihan sila, ginagawa din nila yun. Gusto nilang tumulong sa kapwa. Ngayon, kung ganun ka na, tapos naligtas ka at tumanggap ka ng spiritual gifts of mercy, gift of help, gift of exhortation, pambihira. Tapos hinirang ka ng Diyos. You are authorized and you are enabled by God. So iba ang gifts of the Holy Spirit, iba yung anointing with the Holy Spirit. Ang gifts of the Holy Spirit ay spiritual abilities or spiritual na kakayahan para malugod natin ang Diyos. Magawa natin ang kanyang layunin at ang kanyang kalooban. Ang anointing with the Holy Spirit ay ang paghirang ng Diyos sa atin upang gampanan natin ang ayon sa pagkatawag sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po may kanya-kanyang pagkatawag ang Diyos. Ang sinasabi ng Bible, you are anointed by God. So, know where you are anointed by God. Nanahan sa akin ng Holy Spirit.
anong klaseng paglilingkod ang ibig ng Diyos na aking gawin? Now, paano nyo malalaman yon? Saan kayo tinatawag? Isang titignan nyo po dyan, yung tinatawag nating gifts. Meron nga yung acronym, kung di ako nagkakamali, ang acronym yan ay SHAPE. SHAPE. Ang letter S is skills. What skills do you have? Ganon. So, yung ating abilities, nandun yun. So, kung ano yung iyong shape, sang kahinubog, ano yung abilities na meron ako, ano yung litaw na masaya akong ginagawa at nag-e-excel ako na gawin ito. Most probably, this is my spiritual gift. I am gifted by God to do this. And I will excel in this. I will keep on doing it. Why? I am anointed by God to do this. This is my role in life. Para gampanan ko ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi tayo mag-aagaw-agawan. Dahil ang Diyos ang naglalagay ng bawat bahagi ng katawan. Ngayon, anong makikita natin na nakapaloob sa mga anointed by God? Ano ang nakapaloob dito? Tingnan natin si Haring Saulo. 1 Samuel chapter 10 and verse 1. Ano nakalagay dyan? 1 Samuel 10:1. Then Samuel took a vial of oil and poured it upon his head. Kita nyo, yung anointing, hindi po pinapahiran. Ang Tagalog kasi pahid. Pero, ibinuhos sa ulo. Then Samuel took a vial of oil and poured it upon his head and kissed him and said, Is it not because the Lord had anointed thee to be captain over his inheritance? Sino po yung binuhusan niya sa ulo? Si Haring Saulo. Wala silang hari. Humirang ang Diyos ng isang hari na bubuhusan ng langis sa ulo. So si Samuel bilang propeta ng Diyos, binuhusan si Saulo ng langis bilang tanda at bilang paraan pagpapakita na siya ang hinirang ng Diyos ayon sa inyong kahilingan na magkaroon kayo ng hari. Actually, hindi pa sila ng Diyos binibigyan ng hari. Naalala nyo? Hindi pa sila binibigyan ng Diyos ng hari. Sila ang sa Diyos. Bigyan mo kami ng hari. Samuel, bigyan mo kami ng hari. Kagaya ng mga bansa. Sabi niya. Kaya tingnan nyo bakit sila nagkaroon ng hari? Bakit pinahintulutan ng Diyos? Sila ang naggigiit. Gusto naming maging katulad ng mga bansa, meron silang hari, tayo wala. Kaya nga nagalit si Samuel, di ba? Sabi ng Panginoon, Samuel, huwag kang magalit. Hindi ikaw ang tinanggihan nila. Ako ang tinanggihan nila. Kaya si Haring Saulo ay hari ng taong bayan. Hindi siya talaga hari na hinirang ng Diyos para sa kanila. Pero ipinahintulot ng Diyos. O hinihingi ninyo, pinagpipilitan nyo, gusto nyo ng hari. O sige, bibigyan ko kayo ng haring gusto ninyo. Kaya nung makita nila si Haring Saulo, ang tangkad. Tangkad. Ang mga kalalakihan hanggang balikat lang ni Saulo. Gandang lalaki ni Saulo. Tall. Ewan ko kung dark. But handsome. Hindi ko alam kung say dark. Wala sa gandang lalaki, wala sa ganda ng bihis, wala sa gara ng mga kasuotan, ang tanda ng hinirang ng Diyos. Kayo, kahit nagula-gulanit ang ating damit, kahit walang pomada o langis ang ating buhok, kahit ang tighiyawat ninyo ay magkakamag-anak na nagyakap-yakap dito sa mukha natin, kapag ang Holy Spirit tumahan sa inyo, hinirang kayo ng Diyos. Maglingkod. Amen? Puto lang iyong paa. Lagas ang iyong ngipin. Hindi yan hadlang para maglingkod. Kulukulubot ang balat mo, may arthritis ka, may sakit ka sa baga, may asthma ka, may diabetes ka. Hindi hadlang yan.
Dahil yung anointing, yung pagkahirang ng Diyos sa iyo, sabi ng Bible, nananatili. Salamat na lang, yung pagpili ng Diyos, hindi yung, tiyakin mo na ikaw ay ang attendance mo, 100%. Halimbawa, gano'n ang requirement. Ano ang mangyari sa atin? Kinakailangan, walang late. Kinakailangan, lagi kang merong tithes at offering. Kinakailangan, lagi kang umaawit ng mula sa puso. At naintindihan mo yung inaawit mo. Kung naglagay ang Panginoon ng mga ganong requirement para tayo manatili sa paglilingkod, isa-isa tayong mga lalaglag. Buti na lang yung anointing, ang sabi ng Bible, siya'y mananahan sa inyo at lalagi sa inyo. Amen! Wow! Salamat! Napakabuti ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo binigyan ng napakataas na hindi natin maaabot. So, nakita natin si Saulo, inanoint ng Diyos. Pero andun yung na tanda at paraan ng paghirang ng Diyos. Yun nga lamang, ayon sa kagustuhan ng tao. Hindi siya yung perfect will of God. Siya yung permissive will. Kaya mahirap po yung basta ang tao ang nagsasabi. Kinakailangan po naroon yung katangian na pinili ng Diyos. Number 2, 1 Samuel 16:13. Samuel na naman to. Samuel pa rin to. 1 Samuel 16:13. Ito naman yung David anointed as a king. Hinirang naman si David bilang maging hari. So ano po nangyari? Verse 13. Then Samuel took the horn of oil. Ayan ang sabi ko sa inyo kanina. Sungay ng hayop yun eh. Di ba may butas yun sa loob, nilalagyan yun ng oil. At yun ang pinambubuhos na gano'n. Hindi pinapahid lang. Bagamat ang Tagalog ay pahid. Okay? So then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Wala nun kay Saul. Why? Chosen by men. Kaya wala sa tangkad, wala sa bikas ng katawan. Huwag nating hahanapin yung papuri ng tao. Don't attempt to dress, to call the attention of people to yourself. Dress for the glory of God. Amen? Live for the glory of God. Give for the glory of God. Pray for the glory of God. Sing, preach, come to church for the glory of God. There's only one motive. It's our God. So, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So muling ginamit ni Samuel ang langis upang buhusan si David. Mula noon, ang Espiritu ng Panginoon ay sumakanya. So yun yung anointing. Ang anointing ay sa iyo ang Diyos. Pag ikaw ay hinirang ng Diyos para gawin mo ang gawaing ipinagagawa ng Diyos na yan, sa gawaing yan, sasamahan ka ng Panginoon. Kaya nung sabihin ng Panginoon na, go into all the world and preach the gospel. Alam niyo po bang pagka tinangka natin yung gawin na tayo talaga ay makaabot sa buong mundo, sasamahan tayo ng Diyos? Yun ang mahalaga doon eh. Hindi dahil may pera tayo. Kahit may mga puno ng ginto at pilak itong simbahan na to, pag hindi tayo sinamahan ng Diyos, hindi tayo magkakasundo. Para tayong magkakapatid na nag-away-away sa kayamanan. Yan ang mangyayari. Mag-iinggitan lang tayo. Hanggang bukas makalawa, watak-watak tayo. Hindi tayo magkasundo. Why? Wala yung anointing ng Diyos. Kaya mahalaga yung anointing ng Diyos. Meron akong kausap ay gusto ano lang to, hindi ko naman sabihin yung pangalan, pero common ito Tatawag sa akin, magte-text sa akin, Pastor, pwede nyo ba akong i-adapt? O pwede nyo ba kaming padalhan ng support? Sino ka ba? Taga saan ka? Sinong sending church? Sinong pastor natin dyan? Sabihin sa akin, hindi ko kilala yan Pero bakit? Bakit ka, hindi ka ba tinutulungan? Pastor, matagal na kaming hindi tinutulungan ng aming simbahan. Meron na ngang umalis Lumipat na sa iba. Sabi ko, teka, bakit ka naman naalis?
Hindi naman kami parang tinutulungan ng aming simbahan. Nagmimisyong kami, walang tulong yung aming pastor o yung aming simbahan. Sabi ko, ano bang dahilan at ikaw ay humayo? Ikaw ay nagmisyon? Ikaw ba ay nagmisyon dahil pinangakuan ka na may perang support sa iyo? O nagmisyon ka dahil alam mong tinawag ka ng Diyos sa gawain? Hindi tayo humahayo dahil may pangakong pera. Paano kung yung pera hindi dumating? Anong gagawin mo? Sabi ko, ayoko makailam sa iyo. Ay, hindi masama na nahingi ka ng tulong. Natutuwa ako na naglilingkod kayo. Pero hindi ako natutuwa na ang mangyayari, lalapit ka sa akin na hindi alam ng iyong pastor, hindi ka nagsabi sa iyong pastor, tapos tayo magiging close dahil natulong ang simbahan sa iyo, magiging close ka sa amin, magiging malayo ka sa pastor mo. Ang nangyari niyan, sabi ko sa kanya, alam mo, meron tayong kasabihan. Huwag mong iiwanan ang lumang kaibigan dahil nakasumpong ka ng bagong kaibigan. Amen? Tama ba? Wag tayong ganon. So, sa madaling sabi, kwentuhan kami. Pasalamat naman. Very appreciative siya. Natuto siya. Sabi niya, Pastor, salamat, naliwanagan ako. Sabi ko, pumunta ka sa Christ Baptist. Una, humingi ka ng, tuturo ko sa'yo, humingi ka ng recommendation letter sa pastor mo. Kung may mga nakikinig ng mga missionaries, nangangailangan kayo nito, humingi kayo ng recommendation letter sa inyong pastor. Bago kayo humingi ng tulong kung kani-kaninong pastor, humingi kayo ng recommendation letter. Na pinapatunayan ko na itong si brother ganito ay missionary namin, kapos yung aming tulong, aking pinapahintulutan at inirerekomenda. Dahil itong kapatid na ito'y tapat, inirerekomenda ko na suportahan ng mga may kakayahang tumulong sa kanya. Signed by the pastor. So pag inabutan ako yun, ito ngayon ang ebidensya ko na hindi kami basta nang himasok sa gawain ng iba. Meron kaming letter na tinanggap with your permission. At bago natin gawin, tatawagan ko yung pastor mo. Ganon, ano? So, ang ganda ng usap namin. Sabi ko, dumalo ka sa Paris of Evangelism. You are welcome. So, ganun po mga kapatid. Ano? Kaya mahalaga po yung paghirang ng Diyos sa atin. So, eto, si David, hinirang ng Diyos. Andiyan yung mga kapatid niya, magagaling na mga sundalo, mga well-trained, mga professional, mga aral. Si David, hindi aral. Kaya hindi padamihan ito ng aral. Ang tinitignan ng Diyos ay puso. Sinusukat niya ang puso, hindi ang sinusukat yung ulo, kung gaano kalaki ang utak. Ang sinusukat ng Diyos, gaano kalaki ang puso, hindi gaano kalaki ang utak. Anong sabi ng Bible? Ang kaalaman ay nagpapayabang. Puso ang pinagaharian ng Diyos. Amen. So, hinirang niya si David. Number 3, Exodus 28:41. Si Aaron at saka yung kanyang mga anak. Inanoint. Exodus 28:41. And thou shalt put them upon Aaron thy brother, sabi niya kay Moses, and his sons with him, and shall anoint them, and consecrate them, and sanctify them. Tatlo, no? Anoint them, consecrate them, sanctify them. Yung mga termino ng Bible. Pag sinabi nating anoint, bilang palatandaan na siya ang hinirang para tumayong saserdote na mga ngasiwa sa templo, si Aaron at yung kanyang mga anak, bubuhusan mo sila ng langis. Anoint them. Pag sinabing consecrate, itatalaga mo sila para dyan sa gawain niya. Yan ang kanilang full-time job. You are consecrated for that ministry. May nagtanong sa akin isang pastor, Pastor, kayo po ba isang ayo na mga pastor ay kumakandidato? Sabi ko, hands off ako dyan. Kung ako, hindi kita i-recommendang kumandidato ka kung pastor ka. At kung ako'y pastor, hindi rin ako kakandidato. Ngayon, kung merong mga pastor na kumakandidato, hands off tayo.
Buhay nila yon, hindi atin yon. Hindi tayo para humusga. Kung hindi ka sang-ayon, huwag kang sumama. Pero huwag kang humusga. Bakit? Hindi mo buhay yon at hindi mo sila alipin. Bahala sila sa Panginoon. Kapatid mo pa rin yan. No. Sa ganun lang bagay, hindi ka kasama. Sa ibang bagay, pwede kayong magsama-sama. Para ding anak. Di ba? Para sa pamilya natin. Halimbawa tayo, isang pamilya tayo, tatay ako, mga anak kayo. Magkakaiba tayo ng paniniwala. Meron sa inyong iglesia, meron dating daan, merong Mormon, may saksi, may Baptist, may Pentecostal, ano pa? May Muslim, may Espiritista. Ay yung aking mga anak, magkakaiba ng paniniwala. Ngayon, tanong, tayo ba'y pwedeng magsama-samang kumain? Pwede. Wag lang natin pag-usapan yung ating pagkakaiba-iba. Dahil pagka nag-usap tayo, nagtalo-talo tayo sa lamesa ng ating magkakaibang paniniwala, hindi tayo masasayang kumain. Di ba? Pero nagagawa ng isang pamilya, kumain ng sama-sama on a certain level. Yun ang pinag-uusapan natin. On the level of the life in this world, we can work together. We can laugh together. We can eat together. But on a spiritual level, pag ang pag-uusapan na ay pananampalataya, hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Maghihiwa-hiwalay tayo. Malaya kayo, malaya ako, pero kinakailangang tumayo tayo kung ano yung tamang paniniwala. Kung yan ang alam nyong tama nyong paniniwala, hindi ko kayo mapipigil. May edad na kayo, pumili kayo ng inyo. Pero by all means, sabi nga nung awit kanina, by all means, we will serve the Lord. Sikapin natin magsama-sama tayo. Ganon. Kaya, kahit na tayo, mga pastors, nadidinig yung mga pastors, naghahati-hati sa kung iba-iba, hands off lang tayo mga kapatid. Huwag tayong magpapa-apekto na ang simbahan natin nahati. Alam niyo po bang may mga simbahang nahati dahil ng politika? Ang gusto ng ibang membrong iboto ay yung hindi nila pastor. Di nagalit yung pastor nila sa kanila. Ba't ka bumoto sa iba? Umalis ka na dito sa simbahang ito. Marami sila. Kaya nahahati. Kaya tayo, hands off. Hindi natin pakialaman yung mga, kung pinili nila yun, just tayo. Hindi na nga natin mapagkasyang asikasuhin yung ating consecration Yung consecrated, kung saan tayo ikinonsecrate ng Diyos. Hindi na nga atin at mapagtapatan, makikialam pa tayo sa buhay ng iba. Wag na. Mag-focus na lang tayo sa ating buhay. Paghusayin natin yung ating anointing na tinanggap sa Diyos. Amen? Kung saan tayo hinirang ng Diyos, tandaan niyo po, sapat ang inyong buong buhay para gamitin sa kung saan kayo hinirang ng Diyos para Kanyang gamitin. Kaya kung magpapasan pa tayo nang hindi naman tayo tinawag para doon, it's too much for us. It's too much for us. So spend your life focusing on God's will and God's anointing for your life. So Aaron, kayo ang bahala sa templo. Yung mga hain, kayo ang kukolekta ng mga offering na yan. Kayo ang magkakatay, kayo ang maglalagay sa altar, susunugin ninyo yan, kayo mag-aalay sa Diyos. Hindi pwede ang mga tao humawak-hawak niyan. In charge kayo dyan. You are anointed, Aaron and your sons. Anong sabi? That they may minister unto me in the priest's office. Yun ang halaga ng anointing. Kaya mga saserdote tulad ni Aaron at ng kanyang mga anak ay binuhusan ng langis upang italaga sa paglilingkod sa Diyos. And Jesus Christ was God's anointed. Acts 10:38. Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. Ayun, ang anointing. The anointing in the Old Testament is through the pouring out of oil, olive oil. Hindi coconut oil. Hindi, ano ba yan? Mga kung ano ng oil. Olive oil ang ginagamit. So, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. So if you are anointed by God to do those things,
on to do that thing, that ministry, God is with you. God's power is with you to do that. Kaya ang Diyos po, para tayo maging kalugod-lugod sa Kanya sa panambahan, hinirang niya tayo sa ating panahon, sa ating henerasyon, mga kapatid. Don't belittle, don't disregard, don't neglect, but rather, guard your anointing. Bantayan ninyo yung pagkahirang sa inyo na hindi kayo mailihis, hindi kayo maiurong, hindi kayo mapigil kung saan kayo hinirang ng Diyos. Kaya masarap po pakiramdaman na masaya ka dahil alam mo, panatag ka ang ginagampanan mo kung saan ka hinirang na mabuhay at gumawa ng Diyos. So Christians were anointed with the Holy Spirit. Lahat tayo. Now, there was a time sa Israel, sa Judges 21:25. Ang sabi sa Judges 21:25, in those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Why? Walang anointed one para mag-rule sa kanila. Yun ang halaga ng anointment. Pag walang ini-anoint ang Diyos, pag wala siyang hinirang mula sa langit, wala siyang hinirang, walang capable na gumawa nun. Ano mangyayari sa mga tao? Magkakanya-kanya. So makikita ninyo, ang tao na hindi nagpapasakop sa leading ng Holy Spirit at hindi pinamumuhay yung kanyang anointing, gumagawa ng kanya-kanya, gumagawa ng kanyang gusto. Ibinibuild yung sariling kanya, hindi ibinibuild yung kaharian ng Diyos. It's outside the anointing of God. Kaya noong mga araw na yon, walang hari sa Israel. As a result, bawat tao'y gumagawa ng matuwid sa kanyang sariling mga mata. So wala silang namumuno, walang iisang namumuno. Naroon ang kaguluhang moral. Andun ang immoralidad nung panahon nila. Walang hari eh. Magulo ang moralidad, magulo ang lipunan. Paulit-ulit ang kasalanan ng bayan. Nagkakaroon ng cycle, gagawa sila ng kasalanan sa Diyos, bilang resulta, ibibigay sila ng Diyos sa kaaway, then pagka sila'y inaapi na nung kanilang kaaway, natatalo sila, tatawag sila sa Diyos. Ang Diyos naman, mauwain, bibigyan sila ng hukom, ng judge, yung magtatanggol sa kanila. Magwawagi na naman sila. Makakalaya na naman sila sa kanilang kalaban. Ang problem, pag sumasagana na sila, magpapabaya na sila. Nagkakasala na uli ang bayan. Ang gagawin na naman Diyos, magpapadala na naman siya ng mga problema sa buhay, tatawag na naman sila, hingin na naman ng tulong sa Diyos. Kaya cycle yun eh. Cycle. Kaya itong sinasabi ritong anointing, ito yung pagpapahiwatig ng isang araw, hihingi nila na may maghari sa kanila. Na yung sinasabi rito na walang nag-ahari nung panahon. Isang araw, hihingin nila na magkaroon sila ng hari. Kaya there was no king, nagsisilbing paalala ng halaga ng makadiyos na mamumuno at ang mga bunga ng pamumuhay na hindi kinikilala ang otoridad ng Diyos. Pagka walang nag-ahari na may anointing ng Diyos, walang authority sa bansa. Bilang pangwakas, Judges 16:16 and 17. We'll close in this. And it came to pass when this is Samson. Yung alam niyo na kung sino to, si Delilah. Gusto ko pong makita niyo paano yung anointing nasisira sa tao. Paano nasisira? Paano pwedeng sirain yung pagkahirang sa inyo, pwede tayong mapigil, mapahinto. Hindi natin ma-fulfill yung anointing na ibinigay, yung purpose of that anointing. Sabi dito, and it came to pass, when Delilah yon, pressed him daily with her words. Gaano daw kadalas? Araw-araw. Inaraw-araw ni Delilah si Samson. Inaraw-araw siya. She pressed him. Alam niyo naman yung press, di ba? Pagka kayo naggagata, you press it. Punta kayo sa palengke, pakayod yung niyog, tapos meron silang pang-ipit,
pipigain, palalabasin yung katas. Pressed. Lalabas yung katas. Pressed down. Itong ginawa ni Delilah. Piniga niya si Samson. Araw-araw, pabigat ng pabigat yung salita ni Delilah kay Samson. Yung temptation, araw-araw, minsan, hindi kayo babagsak sa isang malakas na suntok. Minsan, hindi isang malakas na suntok ang magpapabagsak sa atin. Minsan yung maya't maya, nasusundutin ka ng karayom na maliit. Mayayamot ka sa paulit-ulit na abala at kirot. You will be pressed. Daily. Ang problema kay Samson, si Samson merong problem sa mata. Kaya pag binasa nyo ang Bible, laging, and Samson saw a beautiful woman in Sorek. And he saw, laging, ang dami niyan he saw. So meron siyang I saw problem. At kung tayo po hinirang ng Diyos, isang sisira sa ating pagkahirang at pagganap ng gawaing ipinagagawa ng Diyos sa atin, kapag araw-araw meron tayong nakikita na nakakainis sa ating mata o kaya nakakatukso sa ating mata. Ulit. So ano nangyari? So that his soul was vexed unto death. Ganun siya na piga. That he told her all his heart and said unto her, there had not come a razor upon mine head. Sa wakas, nang mapiga siya araw-araw, lumabas din sa bibig niya ang sikreto. Wala pang dumaan na gunting at razor sa aking buhok. Ang aking lakas ay ang aking pananatiling tapat sa aking panata sa Diyos. Actually, wala sa buhok eh. Ang sikreto, yung panata sa Diyos. Nangako ako na kung ano ang dapat sa isang Nazarite, gagampanan ko. Kahit nakakahiya, kasi nakakahiya nung una mahaba buhok ang lalaki. Kahit na mahirap sa kalooban. Bakit? Dahil kasi ang pagka ikaw ay Nazarite, hindi ka pwedeng humawak sa patay na mahal sa buhay. Kahit na minsan nakakainggit, nakakainganyo. Bakit? Kasi ang isang Nazarite hindi pwedeng uminom ng nakakalasing. Noong mga panahong yon, maraming mga lasinggero at masayang maglasing. Kapag minsan natutukso tayo na sama-sama, masaya. Komo masaya, nakakaligtaan yung ministeryo. Nakakaligtaan yung paghirang ng Diyos na kinakailangan naroon ng kabanalan. Naroon yung kaya mo gagawin yan, meron kang kalapatan. Kaya mga kapatid, you are anointed by God. Christians, guard your anointing. Live according to your anointing. Salamat na lamang, yung anointing na yan, sabi ng Bible, hindi yan aalisin sa inyo. He will abide in you. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Salamat sa aming panahon, napakahalaga kung sino kami ayon sa iyong paningin. Kami ang mga hinirang sa aming panahon. Anuman ang aming kalagayan pinansyal, anuman ang aming kalagayan academic, status ng aming social status namin, anuman ang aming kalagayan sa lipunan, ang mahalaga, sino man kami ngayon, merong pagkahirang, merong anointing na ibinigay ang Diyos sa amin na hindi niya aalisin, na dapat naming ipamuhay, ngunit dapat din naman naming bantayan. Salamat po ng marami sa iyo, hindi kami karapat-dapat sa anointing na ito. Karangalan namin, pribilehiyo at kagalakan namin at yaman namin sa aming buhay. Hinirang mo ang mga Kristiyano. Hinirang mo kami sa aming henerasyon. Tulungan niyo kaming ingatan ang aming kanya-kanyang patotoo. At maging masaya kaming ipamuhay
ang pagkahirang, ang anointing na ito na ibinigay mo sa amin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Tayo po tumayong lahat. Tayo po ay mananalangin. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Awitin po natin yung the longer I serve Him, the sweeter He grows. Siyempre, yung serving dyan, the longer I serve Him, under the feeling of the Holy Spirit. Since I started for God's kingdom, since my life, He controls. Yan ang simula. Kapag we do not have more of the Holy Spirit, but the Holy Spirit have more of us. Ganon, The longer I serve Him, the sweeter He grows. Sing with us. Since I started for God's kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Ama naming Diyos, salamat po habang ipinaglilingkod namin ang pagkahirang mo sa amin. Bakit may Holy Spirit kaming tinanggap? We were anointed by God to glorify Him, to serve Him, to offer sacrifices of thanksgiving and praise. To be a living sacrifice with a renewed mind. Salamat po ng marami. Mas kilala namin ang aming katayuan bilang mga Kristiyano sa aming panahon. Kami ang hinirang na lahi sa aming panahon. Salamat po ng marami. At kapag kami iyong hinirang, may karapatang kaming ipaglingkod ang aming buhay sa iyo. Pag kami hinirang, ang iyong presensya ay isa sa amin. Ang iyong kapangyarihan ay isa sa amin. Tulungan niyo kami. Ingatan ang anointing na ito na hindi mabago ang aming katapatan, kundi lalong maging maalab, lalong maging matibay. Bless po ang bawat isa sa mga kaloob na aming titipunin. Ikaw na po magpala sa amin. Alam mo, kita mo ang puso ng bawat isa. Ikaw po magpaunlad ng aming mga kabuhayan. At sa kung anumang kalagayan namin ngayon, magpakasagana kami. Dahil ang tiwala namin ay wala sa aming hawak. Ang tiwala namin ay nasa iyo na may hawak sa amin. Bless po ang bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Punin po natin ang ating mga kaloob, mga kapatid. Papasalamat tayo sa ating mga kapatid na mga katuwang sa gawain, sa mga pangangailangan, sa lahat ng gampanin. Kanya-kanyang bahagi. Nakakatuwa po ang simbahan na hindi man tayo ganong karami, hindi man tayo ganon kayayaman, hindi man tayo ganong kalalakas. Pero ipinaglilingkod natin ang ating kanya-kanyang buhay. At nalulugod po ang Diyos sa mga ganyang bagay. Salamat po. Amen. Malapit na po yung ating so mga kapatid, isa pala na napag-usapan natin yung ating kung kayo may mga Facebook account,
Kung saan kayo may mga account na social media, pwede nyo pong i-post yung ating promotional advertisement ng ating Fires of Evangelism. The third. Pangatlo. At ito ay nakafocus sa talagang pagpapalakas. Hindi ito nakafocus talaga sa soul winning. Pero kasama din to. Pero hindi yun ang main focus niya. Hindi rin ito nakafocus sa mission. Pero kasama rin siya. Pero ang focus talaga natin ito ay palakasin yung mga nagmi-mission, naglilingkod, nagso-soul win, palakasin. Kasi puro trabaho puro trabaho. Ang daming paglilingkod. Tayo po tumayong lahat, magwawakas tayo sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po muli sa gabing ito. Ang mga hinirang mong mga anak, hahayo kami. Ingatan mo kami sa aming paghiwa-hiwalay. Ipamuhay namin ang pagkahirang nito, maglingkod kami na may katapatan. Alaman po kung ano mga kailangan namin, sa inyo po namin isinusulit ang aming sarili at sa iyo kami maghihintay. Salamat po sa darating po na third Fires of Evangelism Conference. I-bless mo po, makarating ang mga leaders, talagang ma-edify, ma-challenge, ma-recharge kung kinakailangan, talagang ma-inspire, ma-exhort, ma-comfort, ma-enlighten. Lahat po gawin mo po para sa ikabubuti ng inyong mga anak. Lahat kami, kailangan ka namin, Lord. Mangusap ka sa amin. Ang sisipag po ng inyong mga anak sa iba't ibang dako. Talaga namang lumalaganap ang gawain. Pero kasabay nito, nakakapagtaka, marami pong nangihina, marami po ang nanlalamig, marami pong nawawala, marami ang nakakalimot. It's because maraming trabaho ang mga tao. Maraming pasanin, maraming suliranin. Pero walang sapat na lakas, kagaya ng isang babaeng hindi makapanganak-nganak dahil kulang ng lakas. Kagaya ng sinabi sa Bible. Lord, ikaw ang aming kalakasan. Not money, not numbers, not knowledge, but the person of God. You are what we need. Panginoon, pangunahan niyo po kami. Salamat po sa lahat na maraming naglilingkod sa inyo. At mga malalakas na Kristiyano sa iba't ibang dako, malalakas na leaders. Thank you, Lord, for them. Kaya dalangin namin, kami man ay palakasin mo rin. Dumadalangin kami. Manatili hanggang sa ikaw ay bumalik. Dalangin namin, ingatan mo kami. At lahat ng ito, mga kahilingan ng inyong mga anak, mga pangangailangan, Lord, inilalagay namin ngayon sa inyong paanan. Ikaw po nakakaalam ng bawat detalye ng need ng bawat family, bawat mag-asawa, bawat individual, ito man ay kagalingan, kalakasan, kapayapaan ng isip at ng puso, katatagan ng pananampalataya. Kung kailangan man ng himala, Lord, dumadalangin kami, ipagkalob niyo po sa inyong mga anak. Mga pangangailangan na minsan walang makitang tiyak na panggagalingan, pero Lord, ikaw na po ang magpakita kagaya ng aming tema, seeing the invisible, doing the impossible. Laging ito ay maging totoo sa amin. I-bless you po, Panginoon, ang bawat isa, maging mga kapatid namin na nasa iba't ibang dako, iba't ibang gawain, iba't ibang ministeryo. Muli po, sa iyo ang kaluwalhatian, salamat sa pagkahirang mo sa amin, sa aming henerasyon. Binabalik namin ang papuri at dalangin ng lahat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, amen. Amen, amen. Magandang gabi po sa lahat. Purihin ang Panginoon. Good night. Shake hands. Rejoice in the Lord evermore.